Yes, Neil, magandang hapon. Dito po ngayon sa harap ng tarangkahan nitong Senate of the Philippines. Ito nga ay sinalubong. Itong unang meeting ng plenary kung pagpapatuloy ba o ibabasura ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At nandito ngayon itong mga demonstrador para tutulan ang napipintong plano o nakikitang plano na pigilan o tutulan itong impeachment trial. Kanina nagumpisa itong marcha sa Film Center kanina mga 1:45 PM and nagkaroon ng mga konting lakad. Okay, so nandito kami sa harap ng gate ng okay. Ayan. So dito kami sa labas ng gate at nagdi-disperse na sila. Dito naka-embed tayo dito sa loob nung marcha. Ayan, so nandito kami sa labas ng gate. Okay. Alright. Andito. Oh, yes, Dean. Okay. Dito na natin, no? Nandiyan ka talaga sa gitna ng aksyon. Nasa gitna ako. Yes. Okay. Eric, yes, Dean. Ano yung call ng ating mga kasamahan dyan sa labas ng Senado? What is the call of our protesters? Do they want this to proceed? Do they want to keep the status quo? Or ano yung gusto nilang call nila sa ating mga senador? Yes, makakausap natin mamaya si Renato Reyes ng Bagong Alyansang Makabayan, pero mga nakaraan na sabi naman na nila na gusto nilang ipagpatuloy itong impeachment trial sa kabila yan ng issuance ng Supreme Court to dismiss itong pag-declare nito ng unconstitutional itong napipintong trial. So ito, ilang sandali ang makakausap natin ngayon. Ito si okay, Mr. Renato Reyes at ngayon ongoing pa rin itong protest action dito sa likod ko. Okay. Eric, kamusta naman yung security dyan sa protesta? Are they being allowed to see dito sa harap ng Senado or meron bang mga paghaharang na nangyayari dyan? Ayan, meron. Merong mga nakaharang sa gate. Ito mga police, mga naka-barikada. Kanina ayos naman yung naging pagprotesta, nag-marcha 10 minuto at nagkaroon din ng prior coordination nga dito sa pulisya. Eric, kanina nakikita natin may mga dyan, especially dyan sa may Pasay area, may pag-ulan tayong nare-record dyan, tuloy pa yan, rain or shine, tuloy yung pagprotesta ng ating mga kasama dyan. Yes, tuloy-tuloy, hindi natigil na malakas na ulan at mayroong kaunting ambon nagumpisa itong itong marcha kanina. At dito sa likod ko si Renato Reyes ng Bagong Alyansang Makabayan, Neil. Okay. Saan magandang hapon? Sa anong layunin? Pwede mo bang itarating kay Sir Nato yung ating ano yung tanong mo? Okay. Yung tanong natin, Sir, ano yung call natin sa ating mga senador ngayong araw sa pagdedebate? Ano daw po yung panawagan natin, Sir, sa mga senador ngayong araw? Well, panawagan po natin ay huwag patayin, huwag ilibing ang impeachment ngayong araw. Bigyan daan, sa minimum, bigyan ng daan ang motion for reconsideration. Hindi kailangang magbotohan na ang Senado ngayon dahil nga nakahain pa ang motion for reconsideration ng Kamara at ng iba't ibang mga grupo. Pangalawa po, dapat matuloy ang impeachment, magamit ng Senado ang kanyang eksklusibong poder para litisin ang impeachment. Hindi na lang po kasi ito usapin ng teknikalidad, usapin na ito ng matimbang na hustisya. Hindi naman po pwedeng magkukubli ang mga opisyales sa mga teknikalidad para makaiwas sa pananagutan sa 612.5 million pesos na confidential funds na winaldas. Eric, one more question. How do we make this conversation not about politics but about accountability? How do we make the public understand na hindi ito politika but it is about accountability? Sir, napatanong yung anchor namin si Neil, what do we make of this? Sir? Hindi ba siya politika if it's not usaping legal? Well, the impeachment process is a political process. No? The mere initiation of the impeachment on the basis ng 1/3 vote ng House of Representatives tells us na it is a political process. At sa taong bayan, malinaw yon na political ito, merong mga ginawa ang Vice President na kailangang panagutan sa pamamagitan ng proseso ng impeachment. Ang hindi natin matatanggap ay kung yung mas matimbang na usapin ng hustisya
ay isasantabi on the basis of technicalities, on the basis of facts or alleged facts na hindi naman yun ang nangyari, or a misappreciation of facts, and rewriting of the Constitution, because there are so many requirements now being imposed before an official is impeached, requirements that are not even present in the Constitution. Kaya huwag naman nating pahirapan ang taong bayan na mapanagot ang mga opisyal na kailangang may pananagutan. Okay, maraming One more salamat po, question, sir, Senator. on my end.